antay dito sa PDX. Ang flight namin papuntang Kona is around 10:30. Mga 10:15 ng ano namin, ang aming pagsakay sa eroplano. Okay? Kita na lamang tayo sa Kona. Okay? Bye. Dito na kami sa Kona. Gaantay na lang sa baggage claim. Antay na lang ng bag namin. Hindi pa pinapaandar yung makina eh. Medyo kulimlim yung dating namin dito. Yun siguro parte nila ng Hilog o Hilog. Nakakahilog. Ano ngayon dito? 1:30. Anyway, antay ng bagahe pagkatapos punta kami sa rental car. Ayos. Dito na kami sa rental. Ang haba pa rin ang pila. Maraming umuupa dito sa budget. So nakuha na namin yung rental car. Ang binigay sa amin ay yung bagong Kia. Medyo nabuladas ang konti yung babae doon sa rental. Maganda itong naibigay sa amin. From here, tutuloy kami siguro sa Costco bago kami bumalik sa pagpunta sa hotel namin. Arriving at Costco Kona, on right. Dating mo dito sa Hawaii, ang una mong pupuntahan Costco. Kaya ito, katatapos lang namin mag-Costco. Ngayon, punta na sa hotel. Okay. Right onto Queen Kahumanu Highway. Nakarating na kami sa condo na tutuluyan namin. Kaya tawag lang Kona by the Seas. Ayan ang dahilan. Kaya by the sea. Dahil talagang by the sea ka. Ito yung swimming pool nila. Malakas yung alon. Mamaya tayo mag-iikot ng gusto sa ano na to. Sa condo na to. Ito, kwarto namin. 419. Pasok tayo para makita natin kung ano yung itsura nito. Ito yung entrada niya. Itong pinto na to, lahat to para sa mga naglilinis yan.
Ito ang master's bedroom nila. Okay din. May sariling banyo. Pagkatapos dito yung papunta sa salas. Pag ikot mo dito, may sarili din banyo. May sarili din silang washer and dryer. Ito naman yung kitchen. Kompleto din. May ref, merong stove, merong dishwasher, may kapihan, siyempre, libre kape, araw-araw. Merong toaster oven. Kompleto rin. Kaya maayos naman. Tapos ito na yung pinaka-dining niya. Salas niya. Yung kanilang munting TV. At ito yung papalabas doon sa balkonahe. Ito ang view namin. Sa baba yung swimming pool. At andun lang sa kabila yung beach. Okay lang. Malakas ang hangin siguro dahil kasama pa to doon sa sa bagyo. May bagyo dito eh. Doon sa south daw. Kaya medyo malakas ang alon. May mga nagsa-surfing. Meron ding mga chicks doon na nanonood lang. Ito yung ibang mga kwarto nila. Of course, yung swimming pool. Sa ibaba. Ito. Dito kami pwede magkape mamayang gabi. Habang nakikinig doon sa alon. Ayos. Day 2 sa Kona. Alas 9 ng umaga ngayon, maghahanda lang kami para maglibot-libot. Ito yung sa balkonahe. Malakas pa rin ang hangin. Lakas pa rin ang alon. Mag-iikot-ikot muna tayo. Ganap tayo ng magagandang mga lugar. Yun, baka sakaling maakyat natin yung yung taas na yon, madami ding mga bahay doon eh. Baka may mga magandang mga tanawin din doon sa paligid na yun. So, nandito kami ngayon sa Puhua Unapoda National Historical Area to. I believe in the world in leading with a higher consciousness. Particularly the practices that are associated to Pu'uno. His enemies will no longer do him harm. They recognize and understand the transformative power of the Pu'uno. It's like starting over as a seed. You're going to sprout and grow, blossom, and become something else again. Back to step is
Kinukuha na ako nung ano ko, kamerista. Talagang black rock dito. Itim yung mga bato nila. Siguro nung pagsabog ng mga bulkan dito noon. Yung iba parang may abo pa eh. Oh. Maghahanap tayo ng pagong, wala tayong makita eh. Ganda ng mga isda, no? Kulay dilaw. Punta tayo doon. Doon yata nakalibing yung mga hari at saka mga prinsesa. Ito ang lalaking uling, oh. Sarap ang ihaw yan. Yan, di ko alam kung sino yan. Pero parang meron siyang sinisilip doon sa mga naliligo sa beach doon. Palagay ko to, anak to nitong dalawa. Prinsipe at prinsesa siguro itong dalawang to. Under construction pero parang sacred ground din nila to eh. Mga tropa natin, lahat sila nakatingin doon sa kabilang beach. Yung bundok na yun sa taas, doon tayo nang galing. Bumaba lamang tayo dito. Yun yung beach. Ang tawag nila doon, two-step beach. Tapos na magtampisaw, kaya balik na tayo sa ating sasakyan kapag hanap na naman ng ibang lugar. Itong lugar na to, dito siguro kinakasal lang yung mga natives noon. Magandang lugar, parang rest area. Yung para siguro sa reception nila, yung kabila. So anong puno to? Hindi natin alam. Kayo, kilala nyo ba yung bunga na yan? Parang atis pero hindi atis.